Poco X8 Pro, eto na kaya ang bagong hari at magiging best value phone sa channel natin ngayong 2026. Gaya ng nakita natin sa X7 Pro nung 2025, well, malaki ang potensyal. MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 6500 mAh battery, high refresh rate, high resolution AMOLED display, fast charging, mas magandang camera, mas premium na build, at meron pa ulit na Iron Man Edition. Alam naman natin na nagsisipagmahalan na lahat, galit na nga yung iba sa atin. Inaasahan na natin yung pagtaas ng presyo, so ang tanong, sulit pa rin kaya to? Pag-usapan natin. Okay, so una muna, Iron Man Edition. Meron ulit silang collaboration with Marvel at sobrang natutuwa ako dito kasi syempre may bayad din to, pero last time sa X7 Pro, nagawa nila yung Iron Man Edition ng may maganda pa ring presyo. Mabilis ang unboxing para makita nyo. Malaki ulit at medyo special din yung box natin dito. Sa loob, meron tayong card na may Iron Man graphics, SIM ejector tool pang Iron Man din, yung libreng case, babalikan natin mamaya, ang angas din kasi. Yung charging cable, kulay pula, tapos meron ding signature ni Tony Stark. Yun nga lang, walang kasamang charger sa loob. So eto na nga yung mismong Iron Man Edition Poco X8 Pro. At sa totoo lang, medyo over nga rin yung design dito at ang daming nangyayari. Si Iron Man mismo, malaking Iron Man na text, logo ng Poco, logo ng Stark Industries, may suit with arc reactor background pa, tapos may customizable RGB lighting pa tayo dito sa may camera ring na pwede natin gamitin for notifications, gaming, and incoming calls. So, may mga magsasabi talaga na too much yung design. But personally, na-appreciate ko to. Kumbaga, as a fan, Iron Man na Iron Man talaga siya at maganda siyang i-display. Though, kung ako lang naman, tatanggalin ko na lang si Iron Man at yung text, tapos instead na camera rings ang umiilaw, yung arc reactor na lang, yun yung best para sa akin. But still, nagustuhan ko pa rin overall ang social ng black and gold na color combination nila. Gold camera ring, gold accent sa power button. At kung gusto mo naman ng minimalist style ng may Iron Man details pa rin, lapat mo lang tong free case, okay na. Sobrang nagustuhan ko tong case na to. May signature pa ni Tony Stark, black and gold din. So mukhang yayamanin. Confident ko nga siyang nadadala sa mall kasi alam kong hindi siya mukhang puchu-puchu. Makikita mo ako sa mall na kaganyan. Sa mismong build naman, eto yung mas panalo ngayon kasi nag-level up talaga. Last year, solid na rin naman yung Poco X7 Pro kasi kahit na plastic back and plastic frame, IP68 rated na rin naman. Nabihira pa noon sa ganung presyuhan. Pero dito sa X8 Pro, premium build na talaga, naka-metal frame, naka-glass back panel, at tinodo na rin yung water and dust resistance. IP66, IP68, IP69, and IP69K rated tong phone na to. Mas marami pang protection ratings kumpara sa iPhone 17 Pro Max at S26 Ultra. So yes, safe to kung maulanan, matalsikan, aksidenteng mabasa, pero hindi ko pa rin i-recommend na dalhin nyo pang swimming sa mahal na araw, tapos ipanga-underwater photoshoot nyo. Lalo na kung sa dagat kayo, mga nagbabalak dyan, walang phone na may warranty for water damage. So para sa akin, peace of mind na feature to, yung tipong kahit mabasa ng hindi sinasadya, alam mong hindi basta-basta bibigay yung phone mo. By the way guys, mention ko na lang din na hindi pa ako sure kung glass back panel din yung Iron Man Edition. Iba kasi yung feels niya kumpara sa regular version. Tinanong ko na ang Poco pero hindi pa ako nasasagot ng maayos. So update ko na lang din kayo sa comments or sa Facebook page. Isa rin sa magagandang upgrades yung battery capacity. Nung nag 6,000 mAh sila sa X7 Pro last year, tuwa talaga tayo kasi usually 5,000 mAh pa lang nun. Tapos isa to sa mga unang batch na nag 6,000 mAh silicon carbon battery. This year, in-upgrade pa ulit nila to 6,500 mAh. Na na-appreciate ko kasi may mga brands nga na 7 years nang nakapako sa 5,000 mAh battery. Samsung. So kahit na 500 mAh lang yung nadagdag, at least hindi sila nagsettle sa 6,000. Ang kaso nga lang, hindi lang kasi battery capacity ang basehan kung matagal ba siyang malobat. Siyempre, malaking factor din yung optimizations. So, nung nag-run ako ng PCMark battery test, more than 15 hours lang yung resulta, which is way lower kumpara sa mga phones na may magandang battery optimizations talaga, like mga offers ng Vivo. Pero siyempre, gusto ko pa rin ilatag sa inyo yung real-world usage ko
So, eto yung 2 araw ng paggamit ko at dating gawin, habang nagba-battery check tayo, iisa-isahin na rin natin yung experience ko pagdating sa performance, display, speakers, signal at iba pa. Okay, so start ng day 1 natin around 7 a.m. Nasa 60% battery life pa. Dadalhin ko muna to sa playground kasama yung mag-iina ko. Magte-take na rin ako ng mga camera samples dito. Mamaya pag-uusapan pa natin yung camera performance. Eto nga pala ulit yung Tony Stark na case. Gets nyo naman na siguro kung bakit trip na trip ko to. Breakfast time, usapang software na kaagad tayo kasi napansin ko dito sa leftmost page nila na ang daming sugal na applications na nire-recommend. So, turn off kaagad sa akin yan. Marami pa rin silang bloatware, so uninstall na rin kaagad. Pag nag-search ka sa app drawer, may ads din. So, matik, disable sa akin to. Ganun pa rin ang software ng Poco. Marami pa rin etc. na medyo nakakairita. Pero kung paglalaanan mo ng konting oras para i-uninstall at i-disable, masosolusyon na naman. Now, ang good news, naka-Android 16 na to out of the box at malaki-laki na rin yung improvement sa software support kumpara sa dati. Nung ginamit ko ulit yung X7 Pro last month, up-to-date yung security patch. At dito ngayon sa X8 Pro, nangangako din sila ng 4 na major Android upgrades at 6 na taon na security patches. So, panalo talaga tayo kung i-maintain nila to ng maayos. 9:45 a.m., charging ako sa labas. So, sinet ko yung theme sa dark mode kasi mas bagay yan sa black and gold color combination ng phone. Habang ginagawa ko yan, napansin ko lang din na hindi siya nagwawabol sa table. Kahit walang case, very minimal lang din dahil manipis lang yung camera bump. Tapos in terms of comfort, may konting bigat pero hindi naman mala iPhone 17 Pro Max na bigat. So hindi nakakangalay gamitin. All flat yung gilid, yung harap at yung likod. So syempre mas comfy pa rin sana kung curve. But alam ko naman na mas maraming may trip sa inyo ng flat. Tapos mas maliit nga pala ng konti yung screen size ngayon. 6.59 inches tong X8 Pro at 6.67 inches itong X7 Pro last year. Para sa akin, maganda rin tong size na to kasi hindi ko naman napansin na mas maliit siya dahil kinapos ako sa screen size. Napansin ko na mas maliit ito ng konti kasi mas madali siyang hawakan at mas madali ring pumindot-pindot sa mga sulok-sulok ng screen. Balik tayo sa day 1, hindi ko na na-monitor kung anong oras to na full charge. So 11 a.m., start na tayo sa 100% battery life. Sound trip habang nakain ng lunch. After nyan, pupunta ako ng office, may Xiaomi Pad 8 video kami at check up ng anak ko. So play muna ng YouTube videos at max volume habang nag-aayos. Malakas yung speakers, hindi naman mala Bose speakers ng Poco F8 Ultra pero solid para sa ganitong category at di hamak na mas maganda rin yung tunog kumpara sa kaka-review ko lang last time na Vivo V70. Battery check, 1:38 PM, 92% pa. Nag-book ako ng InDrive papuntang office so nagana yung GPS natin and mobile data paglabas ng bahay. Nakilala pa ako ng driver na nasakyan ko, nanonood daw sa atin so shoutout sa'yo bossing. Eto yung selfie natin. Tapos na sa office, tapos na ang check-up so diretso na kami sa mall. 2:29 PM, 89% battery pa. InDrive ulit, so mobile data, GPS na naman. Picture and video habang namimili kami sa mall. Ginamit ko rin to pang hotspot kasi sa iPhone ko naka-login yung mga banking apps ko. So mabigat-bigat na gamitan din. Pag uwi, ganun ulit, book ulit. Tapos habang nasa biyahe, Shopee pa ako. So around 5:31 PM, 77% pa yung natira, which is impressive na rin since hindi naman magaan yung naging paggamit natin. Mention ko na rin dito na wala akong naging problema sa signal sa buong araw kahit na nasa labas kami. Okay yung mobile data, nung ginamit ko rin pang hotspot, tumanggap din ako ng calls dito at malinaw naman. Yun nga lang, wala pa ring eSIM support, so take note na lang din kung eSIM ang gamit mo. Kinagabihan, konting web browsing, Facebook Reels, at nanood din ako ng One Piece Season 2. Isa't kalahating episode, so nasa isa't kalahating oras na panonood din. So natapos yung araw ko niya ng 10:37 PM nang may natitira pang 56% sa battery life. Bago mag day 2, pag-usapan na natin yung experience ko sa display. Nabanggit ko yung panonood ng YouTube videos and One Piece kanina and solid display talaga para dito. 12-bit AMOLED panel, makikita nyo sa Netflix, Widevine L1, HDR10 Plus and Dolby Vision support. For comparison, V70 ulit, walang Dolby Vision so hindi lahat meron. Ganda ng kulay, na-enjoy ko yung palabas. Nung gamit ko sa labas, hindi rin naman ako nakulangan sa brightness. Sinubukan ko nga ring manood under direct sunlight and kita pa rin.
3,500 nits yung peak and 2,000 nits HBM. Sharp looking display dahil sa 1.5K resolution, at kapag scrolling, navigating ako sa home screen, smooth 120Hz refresh rate and very responsive din, na pag-uusapan pa natin mamaya sa gaming part. Yung fingerprint scanner nga pala, pag nag-unlock ako, mabilis, very reliable, pero mababa yung placement at hindi pa siya ultrasonic sensor tulad sa Poco X8 Pro Max version. And since dito ko rin tinype yung karamihan ng script ko dito, masasabi ko talaga na yung haptic feedback is much better kumpara dito sa last year's X7 Pro. Mas maganda yung vibration motor this time, mas nakaka-enjoy mag-type dito, at mas ma-enjoy mo pa yung pakikipaglandian mo sa chat kahit na naglolokon lang naman kayo. Start tayo ng day 2, 6:49 AM. Nag-scroll na ako niyan. 48% battery life. Sa araw na to, gagamitin ko naman siya ng walang case. Nag-light mode na ulit ako dito kasi medyo masakit sa mata yung dark mode kapag typing ako ng script. So, ganun lang ulit yung paggamit ko. Mostly light applications lang. Google Docs, Google Chrome, Facebook, Messenger. 12:01 PM, lagpas 24 hours mula nung na fully charged to. 27% pa yung natitira sa battery. So, marami-rami pa. Kaya, inubos ko na. Mobile Legends, max brightness, max volume. Hindi ko na papakita sa inyo yung mga talo ko. Ito na lang, MVP. And nasa gaming na lang din naman tayo. Pag-usapan na natin yung performance. Again, 4nm MediaTek Dimensity 8500 Ultra yung chipset, LPDDR5X memory and UFS 4.1. So, kitang-kita agad natin na performance-centric phone ulit to. Dating gawin ulit ng Poco, ang 2.2 benchmark score na nakuha natin ay more than 2 million points. For comparison, 1.9 million yung sa X7 Pro. So hindi naman super duper layo, pero may improvement. Sa personal na paggamit ko, nakwento ko na rin naman yung mga apps, no problems dyan. Easy yung mga productivity, social media apps na ino-open ko dito. No lags, very smooth experience kahit naglilipat or nagpapalit-palit ako ng mga applications. Pero syempre, gaming performance ang habol nyo dito. So, nag-test kami ng 10 games na pwede nyong mapanood dito sa Game versus Phone channel natin. Pero eto muna yung resulta sa 4 na sikat na games dito sa atin. As expected, maning-mani lang yung Mobile Legends and CODM. 120 FPS average sa Mobile Legends, very smooth, hindi nag-init. Call of Duty Mobile, multiplayer mode, 120 FPS average din. Tapos sa VR mode, 90 FPS average. So, swabing-swabe rin naman. Limited pa nga lang talaga yung settings and nasa 40 degrees lang din yung temperature, harap-likod. 30 minutes ng Genshin Impact, highest settings. Sa una, pumapalo pa tayo ng 60 FPS. Pero around 15 minutes ng gameplay, umiinit na yung phone and bumababa na yung limit natin sa 45 FPS. After mag-cooldown, bumabalik ulit ng 60 FPS. Paulit-ulit lang yung ganon. So kung gusto mo ng mas stable na resulta, I suggest na babaan natin ng konti yung graphics. 30 minutes din ng Wuthering Waves at max settings. Eto, mabigat na game din talaga to. So nagiinit din dyan at umabot lang din tayo ng 44 FPS average na very playable pa rin, but mas maigi din dito kung nasa medium settings lang tayo. So overall, this is definitely a powerful device para sa category niya. Mas angat yung performance kumpara sa mga kapresyo or kahit sa mga mas mahal pa na kakumpetensya. Pero syempre may mga limitations pa rin. At dahil nga less than 20k phone lang itong pinag-uusapan natin, hindi para mag-expect ng high-end 60k flagship gaming phone performance talaga. Sa X8 Pro Max mo siguro pwedeng makuha yon. So, abangan nyo na lang din yung full review namin para doon. Balik tayo sa day 2, 2:53 PM, 10% na lang, so charge ko na. Hindi ko na nga lang ulit na malaya na fully charged na pala kasi 100% na rin kaagad by 3:45 PM. Mostly yung mga productivity and social media applications lang ulit yung ginamit ko niyan magdamag. So, natapos yung araw ko ng 10:23 PM nang meron pang 81% na battery life na umabot pa hanggang kinabukasan day 3, 11 AM, almost 40% battery pa bago ko charge ulit para lang din maging ready sa mabigat na araw. So pagdating sa battery nito, usually isa't kalahating araw na gamitan sa akin. Actually, mahigit kasi may natitira pa. So, makunat din. Hindi lang talaga yung pinaka. So, sana ma-optimize pa ng Poco para maging mas solid pa. Overall, satisfied ako sa battery performance and also sa charging kasi naurasan na namin and confirmed na less than 1 hour nga lang yung charging time natin from 10 to 100% gamit tong 100-watt charger na very impressive din considering na malaking battery nga yung pinupuno dito. Unfortunately, wala pa ring bypass charging na matagal ng request ng mga gamers.
Wireless charging, wala din. 27 watt reverse wired charging ang meron na honestly, sobrang bihira ko lang magamit. Now, para naman sa camera, may improvements kumpara sa last year's X7 Pro, pero hindi ko naman masasabi na best camera phone na to sa ganitong category or sobrang ganda ng camera. Saktuhan lang ulit for a camera-centric phone. Meron tayong 50 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide, and 20 megapixel selfie cam. Ito yung mga photos gamit ang main cam, and as expected, meron tayong good photos kapag maaraw. Mga kuha namin to outdoors. Karamihan na rin naman sa mga phones na ganito ang presyo, kayang mag-produce ng detailed and sharp-looking photos sa ganitong klase ng lighting conditions. Maganda rin yung kulay, matingkad. At in fairness, kasi nighttime photos are also decent. May details pa rin yung mga kuha natin dito with good exposure. So kung pang social media lang naman, palag din talaga yung main camera nitong X8 Pro. Yung ultra-wide ang hindi kagandahan at hindi consistent. May mga shots naman na good or decent, but marami ring mga soft-looking photos. Portrait shots natin, ganun din. Overall, goods naman para sa isang performance-centric phone. Natural-looking skin tones, detailed. Yung edge detection dito sa mga kuhang to, goods din. Pero dito, sa kuha ko sa anak ko na medyo malikot, makikitaan din agad natin to ng imperfections sa gilid. Yung selfie camera, not the best pa rin sa ganitong price, but at least mas presentable na. Yun nga lang, limited pa rin tayo sa 1080p video recording. Ang good news naman dito, hanggang 4K 60fps pa rin yung video recording sa main camera at may stabilization pa rin. So, very usable yung mga videos natin dito kahit pa naglalakad-lakad tayo. Video quality gamit ang front-facing camera na itong Poco X8 Pro hanggang 1080p 60fps. Wala pa rin tayong 4K at gamit ko rin ngayon yung built-in microphones. So let me know sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Mukhang stable naman, kaya lang wala pa talaga tayong 4K. Nga pala, nakalimutan ko, singit ko lang, meron tayong pamimigay na Iron Man action figure sa video na to. Ang kailangan lang gawin ay i-comment yung honest opinion mo tungkol dito sa Poco X8 Pro, kung ano yung nagustuhan at hindi mo nagustuhan sa phone na to. So para yan dito sa Iron Man action figure, pero magkakaroon din tayo ng giveaway na Poco X8 Pro Max 12/5/12. Sa Facebook Live naman natin to bukas, March 18, 6 PM. So, follow nyo rin kami doon para manalo nitong Poco X8 Pro Max. Okay, so Poco X8 Pro, 18,999 to 21,999 pesos ang SRP. Pero, syempre alam naman natin na may promo price pa ulit ang Poco dito. So, may less 1,000 pesos pa. At bukod pa dyan yung mga vouchers natin sa Shopee at sa YouTube. So, click nyo na lang din yung YouTube shopping tab natin dyan para makuha nyo ng around 17K or baka nga mas mababa pa. Itong X8 Pro Iron Man Edition ay 22,999 pesos, 12/5/12. Wala pa nga lang ina-announce na promo price dito. So overall, yes, tulad ng inaasahan, may price increase nga kumpara sa last year's X7 Pro. Pero ang nagustuhan ko dito, may magagandang upgrade silang ginawa para naman maging justifiable yung pagtaas ng price. Kumbaga, nadagdagan nga ng 2,000 pesos kumpara sa last year's SRP, pero this time, mas premium na yung build quality, mas maraming ipinasa na IP rating, may mas malaking battery, mas magandang vibration motor, may konting improvements din sa camera and performance. Kaya para sa akin, panalong phone din to para sa presyo. May mga cons pa rin syempre na karamihan naman, same lang din sa ibang mga Poco phones like walang telephoto, hindi kagandahan yung ultra-wide and selfie na limited pa rin sa 1080p recording, wala pa rin bypass charging, walang eSIM support, at may mga ads and bloatwares pa rin na kailangang i-disable. But overall, para sa ganitong specs ng phone at kapag tinignan natin yung mga kakompetensya ngayon, mahirap pa rin talunin. Siguro ang magiging problema na lang kung performance-centric phone ang habol mo, X8 Pro versus X7 Pro. Kasi nga mababa na yung presyo nung last year's model. So kung talagang tight budget, magandang phone pa rin naman yon. But kung tatanungin ako, worth it din naman yung 3,000 to 4,000 pesos na idadagdag mo para dito sa latest model. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video at let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo dito sa bagong X8 Pro.